Ang kaaway ay wala sa impyerno. Nasa paligid lang siya para manira ng mga tao. Gusto ng kaaway, sirain ang pamilya mo at ang relasyon mo kay Lord. Si Satanas ay wala sa impyerno. Narito siya sa mundo upang manira ng tao, sirain ang buhay mo, sirain ang pamilya mo, nakawin ang lahat ng pagpapala na bibigay sa iyo ng Panginoon, sirain ang relasyon mo sa Diyos, at gagawin niya ang lahat para magawa niya ang kanyang plano niya sa iyo. Sabi ng Bible, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aliligid na naghahanap ng malalapa. Gusto ni Satanas lagyan ka ng depression and anxiety. Gusto ni Satanas ay magduda ka sa mga pangako ng Diyos. Gusto ni Satanas ay magkaroon ka ng maraming bisyo. Gusto ni Satanas patayin ang relasyon ng mag-asawa. Gusto ni Satanas patayin ka, ikaw at buong pamilya mo, sapagkat ang sabi ng Bible, narito ang magnanakaw na si Satanas upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero may pangako ang Panginoon, hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. You are covered by His blood. You are covered by His power. We are covered by His love. Kapit natin ang ating buhay sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang yutakan ang gawa ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. At sabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. Sa lahat ng laban mo, kasama mo ang Panginoong Yesus. Wala kang dapat itatapon. Gagamit ang demonyo ng mga tao para sirain ang buhay mo. Gagamit si Satanas ng mga tao upang sirain ang buhay mo at ng pamilya mo. Gagamit siya ng ibang tao upang lagyan ka ng maraming bisyo at mahawa ka sa kanila. Because the Bible said that bad company corrupt good character. Gagamit si Satanas even sa loob ng simbahan upang ma-discourage ka at hindi ka na magpatuloy sa paglilingkod at pagsamba mo sa Panginoon. Alam ni Satanas kung saan ka mahina, kaya doon ka niya tutuksuhin. Gagamitin siya ng mga sikat na tao sa mundong ito para hangaan mo hanggang sa ma-obsess ka sa kanila. Ephesians chapter 6 verse 12, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi ang kalaban natin ay spiritual. Mga masasamang espiritu na gusto tayong sirain, mga masasamang espiritu na gusto tayong pasamain. Kaya magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Ang sabi ng Bible, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi ka mananalo kay Satanas pag kulang ka sa prayer. At hindi ka rin mananalo sa kanya kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Di ka rin mananalo sa kanya kung mahina ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Kaya lagi kang mag-spend ng oras para sa Panginoon upang manalo ka sa kanya sa labanan. At ang pangako ng Lord, if God is for us, who can be against us? And sabi din ng salita ng Lord, hindi ka matatalo ni naman habang ikaw nabubuhay. Kasalanan sa Diyos ang kausapin ang taong patay na. Sabi ng Bible, ginasusuklaman ng Diyos ang isang taong kumakausap sa taong patay na. Ang sabi din ng Isaiah chapter 8 verse 19 to 20, mapapahamak tayo pag kinakausap natin yung mga patay na at sumasangguni tayo sa mga manghuhula para kausapin natin yung mga taong patay na. Hindi ka din dapat maniwala porket napanaginipan mo yung taong namatay na, maniniwala kang siya yun, hindi totoo yun. Isa yun pandaraya ng kaaway para maniwala ka na nandito sila sa mundo na sinasamahan at ginagabayan kanila. Lahat ng nakikita mo o may makita ka man na multo o taong patay na dito sa mundong ito, hindi yun mga tao, sapagkat ayun ay mga demonyo. Job 7 verse 9, kapag namatay ang tao, hindi niya siya nakakabalik sa mundo. Hebrews chapter 9 verse 27, isang beses lang mamamatay ang tao at pagkatapos ay paghukom. Pupunta na siya dun sa langit man o sa impyerno at hindi niya na alam ang nangyayari dito sa mundo. Hindi mo rin pwedeng sabihin, happy birthday nanay in heaven, happy birthday tatay in heaven, na parang kinakausap mo rin sila at hindi mo alam, sasaktan mo ang Diyos sa lumikha sa iyo at tuwang-tuwa sa Satanas sapagkat nadadaya ka niya sa maling paniniwalang pinangahawakan mo. Pwede naman silang maalala, pwede naman silang mamiss, pero ayaw ng Diyos, nakausapin natin sila. Pag hindi ka marunong magpatawad, alipin ka ng demons of unforgiving spirit. Pag hindi ka marunong magpatawad, alipin ka ng demon spirit, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong mahayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyang pagkakataon ang dyablo. Sabi rin ni Jesus, kung nagkasala sa iyo ng paulit-ulit, patawarin mo siya 77 times. Mahirap magpatawad, lalo na pag ikaw ay sobrang nasaktan ng
kailangan mong magpatawad sapagkat yun ang tama. Dahil ang sabi ni Jesus in Matthew chapter 6 verse 14, hindi ka papatawarin ng Diyos hanggat hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mong nagkasala sa iyo. At sana matuto tayong hindi gumaganti sapagkat ang sabi ng Diyos, siya ang gaganti para sa atin. Pero sabi rin ng Bible, huwag nating ikatuwa ang pagbagsak ng ating kaaway. Pinakamaganda ipag-pray natin yung mga taong nakasakit sa atin. At sabi rin ng Bible, overcome evil with good. Hindi ka matututong magmahal pag hindi ka marunong magmahal sa mga taong ayaw sa iyo at sa mga taong nakasasakit sa iyo. Because God is love. Gusto ng Diyos magpatawad ka at mahalin mo sila because the language of the Holy Spirit is the language of love.